dear beloved, Boss Mike Cervera. Pasyal-pasyal naman ang putang ina. Itong Vice President nyo, mga kababayan ko. Ito hong Vice President nyo, abay naglamyerda na naman. Kung saan-saan na naman nagpupunta. Imbis na dumalo sa kanyang impeachment trial, mas inuuna pa niya yung pong paglalamyerda, pamamasyal, pampalamig pepe. Ano? Mas inuuna pa ho yung palamig pepe. Ryan kulit. Hi, Boss Mike. Isa kang tunay na kuya. Oo, masakit pero ganun talaga. Thank you po ha, Boss Ryan. Bata nyo ko. Oo, ha? Bata nyo ko. Wala eh. Hanip si BP, no? Talagang ang bisyo. Oo, hindi serbisyo. Ang bisyo ni Sara, palamig pepe. Alam nyo ibig sabihin ng palamig pepe? Pasyal-pasyal lang, ganun. Oo, di ba? Pa-shopping-shopping lang. Oo, habang gamit-gamit ang kaban ng bayan. Pa-shopping-shopping lang habang ginagamit yung mga dinugas niya. Sarap buhay, pero yung mga kababayan, binabaha. Grabe, no? Mga kababayan, ano? Ha? Grabe sila, mga kababayan. Tapos sabi ni Syndicate, gusto pang magpa-cater? Ano yun? Di ba kalabisan na ho yun, mga kababayan, ano? Biruin ninyo, mga kababayan, gusto pang magpa-cater para dun sa kanyang mga abogado. Antindi talaga, no, mga kababayan, ano? Sobra ho itong si Sara Duterte. Oo, talagang ang problema, pwede ka naman magpa-cater basta gastos mong hayop ka. Huwag mo nang ipagastos sa pondo ng Senado. Kay Alan Peter Cayetano, kulang pa yan eh. Ano ba talaga ang gusto nito? 'Di ba? Bloodbath o party-party lang. Kasi mga kababayan, syempre, tulad niyan, mga kababayan, impeachment mo yan eh. Pero para bang binabaliwala mo, bakit? Alam mo ba na hindi makukuha yung 16 na boto? Hindi na mahalaga yun para sa amin. Ang mahalaga, masagot mo sana yung katotohanan na mga nangyari. Kaso parang hirap na hirap yung mga abogado mo eh. Di ba? Tulad niyan, mga kababayan ko ngayon. Mamamasyal si Sara Duterte saan? Sa Qatar? Ay, putang ina mo Sara, hayop ka. Si Sara Duterte ay magpapalamig pepe sa Qatar. Sa Germany. Sa UK. Nako. Sa Netherlands. Sa Northern Ireland. Nako, mga kababayan daming mga pupuntahan bansa, mga kababayan. Di ba? Qatar, Germany, UK, Northern Ireland, at Netherlands. Samantalang yung mga kababayan ni Sara Duterte, yung mga taga-suportang bobo ayun, nahihirapan pa rin sa buhay ang mga tanga. Di ba, no? Mga kababayan, ano? Grabe talaga ito si Sara, matindi. Paano mo nasisikmura na gastusin ang kaban ng bayan, Sara Duterte, habang ikaw ay nililitis, hayop ka? Diba, no? Maylin sino yun? Nakalimutan ko yung pangalan. Si Maylin Saribay. Thank you naman po, thank you po dyan sa may Canada. Nasa Canada sila. Diba, paano mo nasisikmurang gastusin ang kaban ng bayan sa pampapalamig pepe mo lang? Diba?
mga kababayan, tayo, naghihirap tayo. Tayo, isang kahig tuka tayo, marami sa ating mga kababayan, ano. Samantalang si Sarah, nauna nang nagnakaw ang putang ina, oh. Tapos ngayon, mga kababayan, oh, yung mga ninakaw, oh, pinapasyal-pasyal niya lang, mga kababayan, oh. Pupunta ng Qatar, uy, dumalaw kasi mga OFW dyan. Oh, di ba? Oh, pasyal-pasyal doon. Pa-shopping-shopping lang ang putang inang yon. Di ba? Pupunta ng Germany, nako, mga kababayan ko. Alam nyo naman, di ba? Magandang lugar ang Germany. Papalamig ng Pepe doon. Di ba, Claire din, ano? Oo. Sa inyo pong lahat, Angel Ran, no? Si Arda yan, no? Si Reza Force. Jebom, Canlas. Sa inyo pong lahat, mga bagong dating. Bahala na si Aichang at saka si JC sa inyo. Tsaka si Chanel Pares bumate. Di ba, no? Unfair, mga kababayan. Jing Martin. Unfair. Bakit? Charlie Whiskey. Di ba? Kaya nga, wala daw tayong pake. Sabi ni Sara Duterte, wala daw tayong pake. Walang pake daw ang mga Pilipino kasi siya daw ang vice-presidente. Kaya kung ano ang gusto niyang gawin, gagawin ng putang inang yan. Tulad ngayon, mga kababayan ko, di ba? Unahin natin to. Sa Davao City. Hindi man lang mabigyan ng hustisya. Tingnan niyo mga kababayan ko. Ito mga kababayan Example lang to, example. Babala. Sensitibo ang paksa. Nako, sabi ito sa Abante News Nasawi ang isang 8 taong gulang na babaeng grade 3 student. Matapos ang umano'y pananakit ng kanyang mga kaklase sa loob ng isang paaralan sa Davao City. Kita nyo? Yan po yung sinasabi nila na, mala Singapore sa amin. Ayon sa pamilya ng biktima, kita nyo, pinagsusuntok umano ang biktima ng 3 nitong lalaking kaklase noong Biyernes. Kita nyo ang tinuturo? Yan ang tinuturo ng mga Duterte. Maging marahas. Tama, mga kababayan. Mamaya, Aling Roda, tatalakayin natin yan. Ididebunk natin yung survey na number 1. Huwag kang maniwala dyan. Meron akong pambangga dyan. Pakinggan mo mamaya. Tingnan nyo, mga kababayan ko. Ang karahasan na ginagawa ng mga Duterte ay namamana na ng mga bata. Kasi nga ang gawaing masama sa mata ng bata ay nagiging tama. Yan yung ating kasabihan ng bata tayo. May mga palabas si Apo Lakay noon na yung mga magagandang commercial ba, hindi yung katulad nung mga maririnig nyo sa mga Duterte ka-aroba, Bet de Jesus. Puro pagmumura, Mary Pinoses. Mura dito, mura doon, Miss Au. Ngayon, sa mata ng bata, tama yun. Ayan, meron pong bata na ginulpe, binugbog ng kanyang kaklase na mga lalaki. Noong pong Biyernes. Biyernes, mga kababayan, kahapon. Kahapon, mga kababayan. Kawawa naman ito. 8 taong gulang. Binugbog ng kaklase sa Davao City. Ng mga kaklase. Ayon, ito mga kababayan, makinig kayo. 3 student, matapos, kita nyo, grade 3 student. Matapos ang umano'y pananakit ng kanyang mga kaklase sa loob ng isang paaralan sa Davao City. Ayon sa pamilya ng biktima, pinagsusuntok umano ang biktima
ng tatlo nitong lalaking kaklase noong Biyernes. Agad at sinugod ang bata sa Southern Philippines Medical Center, SPMC. Matapos, dumaing ng pananakit ng ulo. Ako, grabe. Kita nyo? Yan ba yung sinasabi nilang safe ang Davao? Yan ba yung sinasabi nilang mala Singapore ang Davao? Eto pa. Sinugod nga ho ang bata dahil sa pagdaing na sumasakit ang ulo, na-discover sa CT scan na mayroon itong namaong dugo o blood clot sa kanyang ulo. Nako, bumaraho mga kababayan. Oo. Yung dugo sa kanyang ulo, ay nako, delikado yan ha. Kahit pa isinailalim sa agarang medikal na atensyon, hindi na naisalba ang buhay ng pobreng 8 taong gulang na biktima. Kita nyo mga kababayan ha? Labis ang dalamhati ng pamilya ng biktima at nananawagan ng agarang hostisya para sa sinapit ng bata. Kita nyo mga kababayan ko? Sino ang dapat sisihin dyan? Naging normal sa kanila na para bang okay lang ang manakit, makipagbugbugan. Si Sara Duterte nga, kahit sheriff, ginulpi niya ni si Digong, lahat ng kaaway ni Digong yata pinagpapatay no? Ganun ho ang style ni Digong, mamamatay tao Kita nyo, mga kababayan, ano? Ay, nako, grabe. Ayan, nako. Baka bawal ito ipakita. Di ba, mga kababayan ko? Kita nyo? Yan ba? Tapos si Sara Duterte, ando doon. Nagpapalamig pepe sa ibang bansa. Pupunta ng Qatar. Pupunta ng Germany. Pupunta ng UK. Pupunta ng Ireland. Pupunta ng Netherlands. Nako, mga kababayan ko. Iikot na naman sa Europa para magpalamig pepe. Nako. Yan ba yung gusto nila? Yan, yung mga taga-suporta ni Sara na nagngangalang Arnold Lopez at si Leslyn Vlad. Nako. Niyo Sing, Mishang TV. Grabe, no? Tapos yung mga kababayan niya yun, tinamaan ng lintik, mga kababayan ko. Eto na. Puntahan na natin itong bloodbath niya. Pakinggan natin. Pasok! Hiling ni Vice President Sara Duterte para sa kanyang defense team sa gitna ng impeachment trial. Sabi ba naman mga kababayan, may hinihiling pa tong si Sara Duterte. Pakinggan natin Ano ang hiling? Catering ang hiling ni Vice President Sara Duterte para sa kanyang defense team sa gitna ng impeachment trial. Senado raw dapat ang gumastos sa pagkain at inumin ng mga abogado. Welta naman. Gusto ni Sara Duterte magpa-cater daw para sa kanyang defense team. Grabe, no? Tapos ang dapat na gumastos daw, taong bayan, tayo. Dadaan sa Senado. Tayo gagastos ng pang-catering ng kanyang mga alagad, ng kanyang defense team. Gagastos tayo, taong bayan, habang siya ay nagpapalamig. Pepe! Grabe, no? Mga kababayan ko, Grabe talaga. Paano kaya nasisikmura ni Sara Duterte yan? Diyan ng isang kongresista, ano ba talaga ang gusto ng bise? Bloodbath o birthday party? Ano ba talaga gusto mo? Bloodbath ayaw. Birthday birthday party, palamig pepe, gala dito, gala doon. Around the world. Gusto? May impeachment trial kang hayop ka, hindi ka dumalaw. Di po ba mga kababayan ko? Hindi dumadalaw Kaya nagagalit ang taong bayan.
Tapos, namimeke kayo ng survey. Di ba? Namimeke ng survey eh. Itong kampo ni Sara Duterte, Tina Reyes, Marilu Gallego, oo, Lirma, Mandane, shoutout sa inyo lahat, mga bagong dating. Si Arlene Marollano, Lida, Elsa Brillante, shoutout. Balik si Mean Los Baños. Yun na. Sa sulat ni Vice President Sara Duterte kay Senate President Sherwin Gatchalian noong July 7, may 3 kahilingan ang bise kaugnay sa kanyang paglilitis sa Senado. Makita nyo, meron 3 kahilingan. Parang ginawa pang genie, si Sherwin Gatchalian. Alam nyo yung genie, yung ginaganon? Kikis-kisin yung lampara. Magbigay ka ng 3 kahilingan, Madam Sara Buday Duterte. Ano ang 3 kahilingan? Iniisip ko pa eh. Bakit ka naman maiinggit sa ganyan? Anino, huwag kang mainggit sa ganyan. Una, na ang lahat ng pagkain at inumin para sa kanyang defense team at staff ay eksklusibong ihain sa kanilang holding room. Kailangan din daw na eksklusibong manggaling at ihain ito ng caterer ng Office of the Vice President. At ang mga gastos dito ay sasagutin daw dapat ng Senado. Paliwanag ng bise, ang kanyang mga hiling ay upang matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng kanyang defense team at staff. Ang kapal ng mukha talaga nitong hayop na to, no? Ang kapal ng mukha. Oo, di ba? Sige tuloy. Ang tanungin ang kanyang tagapagsalita tungkol dito, sabi ni Attorney Michael Poa, and the defense team has no participation in that letter. So baka best directed to the Office of the Vice. Attorney, bakit po ganun? Parang hindi ho pantay yung mata nyo. Nagtatanong lang po. President. Si Senator Erwin Tulfo kinumpirma na tinalakay ng Senado ang request ng bise sa isang caucus at ang desisyon ng mayorya. Ba't natin sasagutin? How do we explain that? Saan natin kukunin ang bayad sa pagkain tapos yung sa catering? Siyempre, sa pondo ng taong bayan, sa pondo nyo dyan, na binigay ng taong bayan. Grabing kapal ng mukha ni Sara. Ito ho yung mga na pabayaan nating mga content para talakayan Grabe si Sara, sinasamantala mo yung kabisihan namin. Habang kami ay busy kay Mima Alicia, ikaw naman busy ka rin sa pangangarat ng kwarta ng taong bayan, hayop ka. Kapal ng mukha mo. Hindi lang malapad, makapal. Si Senate President Sherwin Gatchalian sinabing hindi pa niya nasasagot ang request ng bise. Pero anya, walang budget ang Senado para dito. Nako! Hindi ko pa nasasagot dahil fina-finalize pa namin lahat itong arrangements. Anong naman ng letter, sir? Anong naman ang no yet? O it's a no already? We cannot afford it, in short. Dahil din daw si impeachment. Kita nyo? Buti na lang kapal kasi ng mukha ni Sara Duterte. Tangina, ang dami mo namang dinugas, ang dami mo namang ninakaw. Yun naman pala, ayaw mong magutom yung mga abogado mo. Diba? Bigyan mo na lang ng budget sila. Diba? Yung minuto nagpapadeliver ng pagkain yung mga abogado mo para hindi nagugutom at para naman makasagot sa mga tanong, hindi yung I withdraw your honor. Diba? Off record, Your Honor. Diba? Diba? Puro ganon. Objection, Your Honor. Puta. Wala mga kababayan Sa totoo lang, wala tayong makuhas na magandang depensa sa kampo ni Sara doon sa mga inaakusan ng mga panig ng prosecution, sige tuloy. Impeachment trial ay baka kailanganin ng Senado na mangupahan pa para maisagawa ang budget hearings. Sa ngayon daw kasi, okupado ang maraming committee rooms dahil sa paglilitis. It's a basic issue of budget. Dahil nga hindi kaya ng budget dahil meron tayong ibang gastusin. At we have to prioritize, of course, yung budget hearings. Para naman sa House Prosecutor, Kita nyo, mga kababayan, talagang pinipilit ni Sara. Sagutin nyo ang pa-cater ko sa aking mga abogado.
Parang gusto pang magbantay, no? Oh. Madam Sara, kayo pa, travel lang. Palamig kayo ng palamig ng Pepe. Oh. Paano naman yung taong bayan? Tapos pati ba naman yan? Pa-cater sa abogado nyo, sagot pa ng taong bayan? Ha? Hindi ka na nga nagsisilbi. Wala ka na nga silbi. Wala ka na nga nagagawa. Ewan ko ba, mga kababayan? Sobrang tanga na lang talaga ng mga DDS. O, tuloy. Prosecution panel, walang obligasyon ang Senado na bayaran ang pagkain ng defense o prosecution. May budget naman daw ang OVP at ang Kamara para dito. I find it highly improper kasi may opisina rin naman ng ating pangalawang Pangulo and they can actually charge all those expenses to their office. But if Kaya nga, ang kapal ng mukha, di ba? Meron ka naman sariling opisinang hayop ka. Sabi tuloy ni Beth De Jesus, baka naiinggit, Boss Mike, kay Mima. Kasi si Kong Sandro ang nagpakiter sa inyo. Di ba kayo mga nagpunta ron, natikman ninyo, di ba? Ang pagkain doon, hindi basta-basta. Masarap ang pagkain sa lamay ni Mima Alicia. Alam nyo yan. Kahit anong kainin nyo doon, masarap. Pansit, dessert, kahit yung mga karni doon, manok, baboy, baka, kahit yung pansit canton, kahit yung pansit bihon, lahat masarap. Meron pang arroz caldo, meron pang mga lumpia, ang dami. Di ba, no, mga kababayan, no? Tindi talaga. Nakinabang din naman ng mga DDS doon dahil ando doon mula umaga hanggang gabi. Nakikikain yung mga DDS doon. Kita nyo, mga patay gutom? if it's requesting the judges to provide for the food of the defense, medyo funny siya. Oo. Sorry ha. Tila insulto rin daw sa Senado ang hiling ng bise na sinabing para ito sa kaligtasan ng kanyang team. No. So yung isa lang kasi doon, yung pagdududahan mo ng Senado na baka mamaya belaso yung ipapakain sa mga tao. Banat naman ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, tila mas concerned pa ang bise sa catering kesa sa pagilitis. Tanong pa ng kongresista, bloodbath ba talaga ang gusto? O baka naman birthday party? Ayan na, ang sinasabi ko. Sara, ano na? Ano ba talaga gusto mo? Bloodbath o magpa-party ka na lang dyan sa Senadong hayop ka? Free flow talaga. Yung palabok din. Kita nyo, no? Malaya sila kasing makakakain doon sa catering mga kababayan, ano? Yan, mga kababayan, ano masasabi nyo rito? Grabe Ibang klase si Sara Duterte. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.